Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Laguna Franet Heartby at ngayon tatalakayin natin ang kabanata 36 na pinamagatang Mga Kagipitan ni Ben Zaib. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pagtatangka ng periodistang si Ben Zaib na baluktuin ang katotohanan sa kanyang artikulo upang magmukhang bayani ang mga Kastila. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Don Timoteo, agad na nagmadali si Ben Zaib na umuwi upang isulat ang isang artikulo. Pinalabas niyang bayani ang Kapitan General at ang mga paring naroroon. Gayunpaman, hindi tinanggap ang artikulong isinulat ni Ben Zaib dahil ipinagbawal ng Kapitan General na banggitin ang naturang insidente. Kung magkaroon na ng sanoy isang maganap na tikimin, bukas sa makalawa. Dumating ang anghel na taga-balita, bit-bit ang tupang may anyo ng atake sa isang casa rural sa baybay ng Ilog Pasig kung saan naninirahan ang ilang prayle sa panahon ng tag-init. Nakakuha ang mga bandido ng mahigit sa 2,000 piso. Malibhang sinugatan ng isang pari ng 2 Ubus na kasi pinagtanggol ng pura ang sariling gamit ng siya na ikinasugan ng mga kamay niya. Teka. 40 tulisan na pataksil. Mga revolver, itak, eskopeta, pistola, pagwawasiwas ng leyon, ng silya, pira-piraso, walang awang sinugatan, 10,000 piso. Dahil nabuhayan at hindi pa masaya sa mga nakuhang detalye, pinuntahan niya ang mismong lugar ng pinangyarihan. Nang dumating sa lugar ng pinangyarihan, namangha siya nang malaman ang nasugatan ay walang iba kundi si Padre Camora. Ngunit kalaunan ay nalaman niya na may maliit na sugat lamang ang pare, isang bukol at 50 piso lamang ang halaga ng nanakaw. No pwede, sir! Tumigil kayo! Hindi ninyo alam ang mga pinagsasabi niyo! Hindi ko alam! Punyales! Huwag kayong tonto! Mas marami pa kaysa sa sinabi niyo ang mga tulisan! Aba, ang tsupatintas na ito? Nagkaroon sila ng isang malaking pagtatalo. Ang hindi pabayaan ng artikulo ang mahalaga kay Ben Zaib, ang palakihin ang mga pangyayari para mapangatawan ang mga hinabi niya. Kalaunan, lumitaw ang isang mas mabigat na balita. Nahuli ang ilang tulisan na nagbigay impormasyon na nag-uugnay kay Matang Lawin o Cabezang Tales na nagplano na salakayin ang mga kumbento. Mas lalo pang lumala ang usapan nang inuugnay ng mga tulisan si Simon, na umano'y namumuno sa kanilang grupo. Ngayon, dumako tayo sa mga tauhan. Una, Ben Zaib, ang mamamahayag na sumulat ng isang artikulong puno ng kasinungalingan upang itampok ang kabayanihan ng general at ng mga prayle. Pangalawa, Kapitan General, ang nag-utos na ipinagbawal ang paglalathala ng balita tungkol sa mga nangyari sa piging upang mapangalagaan ang integridad ng inang bayan. Pangatlo, Padre Camora, ang prayle nasugatan sa kamay at nagkaroon ng bukol sa ulo matapos ang pagsalakay ng mga magnanakaw sa kanyang tinitirhan sa Pasig. Tagpuan, entresuelo ni Ben Zaib at ang bahay bakasyonan ng mga prayle sa Pasig. Talasalitaan, entresuelo, isang munti at singit na palapag sa isang bahay gusali na nasa pagitan ng regular na 2 palapag. Kagipitan, kalagayan ng pagkakaroon ng suliranin o hirap. Periodista, tawag sa mamamahayag o reporter. Paghimok, pagkumbinsi o pagpapakilos sa isang tao upang gawin ang isang bagay. Pagsalungat, pagkilos o pag-iisip na laban sa isang bagay o ideya. Panlilibak, pagsasalita o pagkilos na may layuning mang-insulto. Pagbabalat kayo, paggamit ng ibang anyo, kilos o pananalita upang itago ang tunay na pagkakakilanlan. Teoryang pampanitikan, sociological, ipinapakita ang bulok na ugnayan ng media at pamahalaan kung saan ang balita ay ginagamit na pakapakana para sa interes ng mga nasa itaas. Realismo,
Malinaw na ipinapakita ang sensura o pagpigil ng general sa paglalathala ng katotohanan upang mapangalagaan ang integridad ng inang bayan. Psikolohikal. Sinusuri ang mentalidad ni Benzaib na mas sinalala ang kanyang anak o artikulong hindi nailathala kaysa sa tunay na kapakanan ng mga biktima. Kakintalan o impresyon. Una, ang kapangyarihan ng pluma sa maling kamay. Pangalawa, ang pananaig ng takot sa katotohanan. Pangatlo, ang pagtrato sa Pilipinas bilang laruan. Aral. Una, huwag baluktuin ang katotohanan para lamang magmukhang bayani ang sarili o ang ibang tao. Pangalawa, ang pagtatago sa katotohanan ay nagdudulot lamang ng maling akala at takot sa taong bayan.